Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Todas ngayon itong si Sara Duterte. Dahil po mga kabunyog, naghain na po ng reklamo ang NBI laban dito kay Sara Duterte sa kasong inciting to sedition at grave threat dahil po ito sa pagbabanta niya na ipapapatay niya si PBBM, ang First Lady, at si Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Anyway mga kabunyog, tila sunod-sunod na po ang problema nitong si Sara Duterte. Matapos siyang ma-impeach sa Kamara, ngayon, nagkaroon na siyang kaso sa NBI. Buti nga sa'yo. Kabayaran iyan sa mga ginawa mo sa ating bayan. Dito sa nangyari sa kanya, baka mabuwang na itong Bratinela. Anyway, panoorin po natin itong balita hinggil sa paghain ng kaso laban kay Sara. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na hainan ng reklamong grave threats at inciting to sedition si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga umano'y pagbabanta niya laban sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez. Ruth, as expected, ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice na hainan nga si Duterte ng mga reklamong grave threats at inciting to sedition. Kaugnay ito ng pagbabanta umano noon ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, inihain nilang rekomendasyon kaninang umaga sa DOJ. Matatanda ang naglabas ng sapi ng NBI noon para kay VP Sara na 2 beses namang hindi sinipot ng bise noong November 29 at December 11, 2024. Kasunod ito ng isang online briefing noong Nobyembre kung saan pinagmumura niya ang first couple at si Romualdez. May assassin na rin daw na nakahandang pumatay sa kanila kung magtagumpay ang planong pagpatay kay VP Sara. Ruth? Elaine, ano ba ang inaasahan natin pagkatapos siya ang rekomendasyon ng NBI? Ayon sa NBI, nasa DOJ na raw ang bola kung magsasagawa ng preliminary investigation o ibasura yung kanilang mga naging rekomendasyon. At nasa Prosecutor General na rin kung kumpleto ba yung mga inihaing ebidensya, titimbangin nila yan para nga kung kailangang magsagawa or simulan na yung preliminary investigation. Nangako ako sa inyo na, you remember, na by January, malalaman nyo na resulta, pero medyo natagalan kami dahil tinitimbang namin mabuti, no? Yung aming investigation team na kinumpose ko, 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin, na mag-file ng case against the Vice President. And yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ. At nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. No. Sir, kailan po nag-file ng recommendation ng NBI sa DOJ? Actually, kanina lang.
No, kanina lang. Nag-file na kami ng dati, may na-file na kami yung progress report. Tapos yung final report namin ay kanina lamang na-file. Ganun form yung pinili? Kasi as per DOJ, wala pa raw silang official copy ng mga anong oras na report? Ay, kanina, meron na. I-send ko sa ating chat group yung receiving ng DOJ. Yung sinabi nito sa press con, yung video, yung isa sa pinaka-substantial evidence of offending sa why we are recommending na mag-file po ng kaso. Yes, kasi open source evidence yun, There was really a Zoom meeting kung saan niya isinabi yung mga threatening remarks niya. Yun ang aming at because of bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks ay alam nyo nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong dyan sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog, no? Kaya ayun ang napagkaisahan namin ng mga abogado na nagkaisa-isa na nag-study ng kaso. Ito po, dadali niyo. Bali, isa lang po yung mga Yan mga kabunyog, narinig at nasaksihan natin ang balita at ang sinabi ng taga-NBI. Paano na yan, Sara? Sunod-sunod na ang iyong problema. Tila suntok na sa buwan ang pangarap ninyong makabalik pa sa kapangyarihan. Dahil tila wala ka ng takas, kung hindi man magtagumpay ang impeachment trial. Kaso naman ang haharapin mo. Anyway mga kabunyog, malinaw po na nagtatagumpay na po tayo sa ating pinaglalaban na panagutin ang mga ito. At isa pa ang hinihintay namin, ang dakpin si Digong ng ICC, para lubos-lubos na ang tagumpay mga kabunyog. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.